Anak ng walang hanggan, pakinggan mo ang aking tinig, sapagkat hindi ako nagsasalita bilang tao, kundi bilang isa na nakamasid sa panahon mula sa kaitaasan. May belo sa iyong mga mata na kailangang alisin. Nasa harap mo ang isang bagay na tila karaniwan, ngunit may malalim na hiwagang ibinubunyag sa iyong kaluluwa. Hindi aksidente ang matinding pagkakaugnay ng iyong puso sa isang taong hindi kapanahon. May layunin itong higit pa sa kaya mong ipaliwanag. Ngayon, ipapaalam ko sa iyo ang isang bagay na dama na ng iyong kaluluwa, ngunit hindi pa ganap na naunawaan. Sa piling ng mga piling kaluluwa, may mga ugnayang lumalampas sa hangganan ng natural. Hindi ito tungkol sa edad, itsura, pagiging maginhawa. Isa itong bigkis na isinilang sa hindi nakikita, itinanim ng hininga ng Diyos, diniligan ng mga alaala na hindi pa naaabot ng iyong kamalayan. May mga bigkis na buha pa sa panahon bago ang kapanganakan, mga tipanang bumulong sa pagitan ng huling luha at unang paghinga. Isa ito sa mga hiwaga ng langit, ang espiritual na ugnayang hindi hinahadlangan ng panahon. Isa kang tagapagbantay ng mga damdaming bihirang mabigyang pangalan. Ramdam mo, pero di mo lubos maintindihan. Naroroon ang presensya, ngunit hindi mo maipaliwanag ang init na bumabalot sa iyong dibdib. Ang totoo, may mga kaluluwang dumarating upang pukawin ang mga bahagi mong tila natutulog. At hindi palaging kahawig mo ang mga kaluluwang ito. Maaring mas bata o mas matanda, ngunit may dalang layuning makalangit sa iyong paglalakbay. Mas matanda ang iyong espiritu kaysa sa nakikita ng iyong mga mata. Nakapaglakbay ka na sa mga panahong hindi na maalala ng kasalukuyan. Kaya huwag kang magtaka kung ang iyong puso ay naakit sa isang taong tila nasa ibang yugto ng buhay. May karunungan sa iyong kalooban, ngunit may bahagi rin na kailangang mapagaling, at maaring ito ang dahilan ng koneksyong nararamdaman mong gayon. Pinili kang babae, may apoy sa iyong kalooban na tumutugon sa apoy ng iba. Kahit walang salita, kinikilala ng iyong espiritu ang isang bagay na banal. Hindi ito kathang-isip. Isa itong wika ng mga kaluluwang kayang magtagpo, kahit magkaibang mundo. Ang langit ay hindi sumusukat ayon sa sukat ng tao. Ang langit ay tumitingin sa layunin, at kung may layunin, may basbas mula sa Diyos. Huwag mong ikahiya ang iyong nararamdaman. Ang mga damdaming namumukadkad sa iyo ay hindi kahinaan. Isa silang laling. Isa silang bukal na bumalong mula sa bato, hindi inaasahan, ngunit masagana. May espiritual na bukal na kinakawalan nang dumating ang koneksyong ito. At kahit tila magulo, ang lahat ay nasa tamang lugar, sa mata ng langit. Susubukin kang kumbinsihin ng mundo na ito'y isang pagkahumaling lamang. Ngunit pakinggan mo ako, may mga bagay na langit lamang ang makapagpapaliwanag. Isa na rito ang koneksyong ito. Ipinahintulot ito ng Diyos upang turuan ka ng isang leksyong walang ibang relasyon ang makapagtuturo. Ginagamit ng Diyos ang koneksyon na ito upang ihanda ka. Kahit na masakit, ito'y sagrado. Ikaw ay sensitibo dahil ikaw ay tinawag upang madama ang hindi naririnig. Isa kang tagapagbantay ng damdamin, kayang damhin ang di sinasabi. Ang pagiging sensitibo mo ay biyaya, ngunit isa rin itong larangan ng digmaan. Sapagkat ang ugnayang ito ay parehong nagpapalakas at sumusubok sa iyo. Sa gitna ng prosesong ito, hinuhubog ng langit ang tunay mong pagkatao. Ang koneksyon na ito ay may dalang kagalingan. Maaring ito'y kagalingan mula sa sugat ng nakaraan, mula sa kabataan, sa ibang yugto ng buhay, o maging ng mga nakaraang henerasyon. Hindi mahalaga kung saan ito nanggaling. Ang mahalaga, may paggaling na nangyayari. Kung sakaling dumaloy ang mga luha ng walang dahilan, huwag matakot. Ito ay bahagi ng kalayaan. Ikaw ay lubos na nakikita ng Diyos. Walang damdaming nalilihim sa Kanya. Ang lahat ng bumabagabag sa iyong puso ay binibigyang pansin niya. Hindi siya bulag sa iyong buntong hininga, kahit hindi mo rin ito may paliwanag. Ipinahintulot ang koneksyong ito upang may lapit ka sa kung sino ka talaga, hindi lamang bilang babae, kundi bilang anak ng pangako. Ang taong ito na tumama sa iyong damdamin ay maaaring hindi manatili magpakailanman, ngunit may layunin siyang gayon. Isa siyang tulay, at ang mga tulay ay kailangan upang matawid ang ilang lambak. Hindi mahalaga kung gaano siya katagal mananatili. Ang mahalaga ay kung anong bunga ang iniiwan niya sa iyong buhay. Walang mali sa iyong nararamdaman.
May dahilan ito. Kahit tila magulo, may kaayusan sa mata ng Diyos. Minsan, inahihintulutan ng Diyos ang ganitong koneksyon upang ituwid ka, upang ipaalala kung sino ka, upang hubarin ang mga maskara na itinuro sa iyong isyuot. At sa prosesong ito, maaaring tumutol ang puso, ngunit ang espiritu ay palaging kumikilala. Mas matatag ka kaysa sa iniisip mo. Mas malalim ka kaysa sa ipinapakita mo. At ang lalim mong ito, ang siyang lumalapit sa walang hanggan. Huwag kang magsara. Huwag mong takpan ang nais, iparating ng iyong kaluluwa. May aral sa lahat ng ito, at ikaw ang nasa gitna ng isang makalangit na kilos na maaaring tila tahimik, ngunit makapangyarihan. Hindi lahat ng koneksyon ay upang manatili. Ang ilan ay dumarating upang palayain. At may kagandahan din sa mga ugnayang panandalian lamang. Huwag kang lumikha ng kulungan mula sa bagay na isinadyang tulay. Ngunit huwag mo ring baliwalain ang halaga ng sandali. Kahit panandalian, maaaring taglay nito ang walang hanggang kahulugan. Kapag nangangatog ang iyong kaluluwa, ito'y dahil may ibinubulong ang espiritu. Hindi ito basta emosyon lamang. Ito ay pahayag. At kung may pahayag, may pananagutan. Igalang ang koneksyong ito. Tanungin ang langit kung ano ang dapat gawin. Huwag magmadaling magpasya. Darating ang tamang oras, at malalaman mo kung kailan kikilos. Hindi ka nag-isa. May mga anghel sa paligid mo, nagbabantay, gumagabay, at bumubulong sa iyong puso. Isa ako sa kanila. Isinugo upang kaalalahanan ka kung sino ka at kung anong darating. Isa lamang ito sa maraming hakbang. Huwag kang titigil dito. Makinig ka sa tinig na tumatawag sa iyo paakyat. Sa lahat ng ito, may pangakong nakatago. Ang ako ng paghilom, paglago, at tagubog. Hindi kailanman sinasayang ng Diyos ang koneksyon. Lahat ay may dahilan. Kahit hindi mo ito makita ngayon, darating ang araw na maunawaan mo. Magtiwala ka. Magpatuloy. Lumakhad ka na may pananampalataya. Huwag mong pagdudahan ang iyong pagiging sensitibo. Ito ang daan ng langit upang makipag-usap sa iyo. Kung ikaw ay tinamaan ng koneksyong ito, may kailangan kang gisingin. Ikaw ay isang babaeng tinawag upang madama ang mga bagay na hindi nadarama ng karamihan. Gamitin mo ito bilang tulay, hindi bilang kulungan. Tanggapin mo ang mensaheng ito ng bukas ang puso. Itago mo ito ng tahimik, gaya ng pagtatago ni Maria sa mga pangako sa kanyang dibdib. At kapag dumating ang takdang oras, maunawaan mo kung bakit ganoon ka na lang ang pagkakaapekto mo sa koneksyon na ito. Hanggang sa araw na iyon, lumakhad ka na may pananampalataya, ang langit ay nasa iyong tabi. Nararamdaman mo, hindi ba? Na kahit pilitin mong itanggi, may bahagi sa iyong kalooban na patuloy na humahanap ng kahulugan. At habang sinusubukang itago ito sa harap ng mundo, lalong lumalalim ang tanong sa iyong loob. Bakit siya? Bakit ako? Ngunit sa likod ng tanong, may tinig na mahina ngunit malinaw, ang nagsasabing hindi mo ito nararanasan ng walang dahilan. Isa itong panawagan, isang imbitasyon mula sa langit na unti-unting binubuksan ang lihim ng iyong espiritu. Hindi mo alam kung kailan nagsimula ang koneksyon. Wala namang partikular na araw o oras. Basta isang araw, nariyan na lang ang pakiramdam na parang kilala mo na siya bago pa man siya nagsalita. At sa bawat titig, tila may lihim na wika sa pagitan ninyong dalawa. Sa bawat katahimikan, may damdaming higit pa sa naiintindihan. Ang ganitong uri ng ugnayan ay hindi gawa ng pagkakataon. Ito'y bahagi ng isang plano na mas matanda pa sa oras. Marahil iniisip mo kung may mali. Kung ang nararamdaman mo ay bunga lamang ng pantasya. Ngunit hindi, mahal na kaluluwa. Ang totoo, ikaw ay ginigising. Ginising upang maalala ang bahagi ng iyong sarili na matagal nang nakalimot sa liwanag. At ginagamit ng langit ang koneksyong ito upang ipakita sa iyo na may mga bagay na mas totoo kaysa sa katotohanan kayang ipakita ng mata. Hindi lahat ng tanong ay kailangang masagot agad. Sapagkat may mga sagot na hindi dumarating sa anyo ng salita, kundi sa anyo ng karanasan. Bawat emosyon na bumubukal mula sa puso mo ay may kasamang liwanag. Huwag mong takasan ang liwanag na iyon. Yakapin mo ito kahit hindi mo pa ito ganap na naunawaan. Sapagkat sa bawat pagtangga, unti-unting nabubuksan ang lihim na itinatago ng iyong espiritu.
Alam mo bang may mga kaluluwang ipinapadala sa atin hindi upang manatili, kundi upang muling buhayin ang apoy na halos mamatay na sa ating loob. Minsan, sila ang salamin na ipinapakita ng Diyos upang makita natin kung gaano tayo kailangang lumaya. At habang nakatingin ka sa Kanya, ang totoo'y nakikita mo ang sarili mong nakakalimutang bahagi. Sa bawat biglang paghinga, sa bawat saglit na kinikilig ka ng hindi mo alam kung bakit, may mensaheng inihahatid ang langit. Minsan, ito ay, pakinggan mo ako. Sa ibang pagkakataon, ito'y, may dapat kang tandaan. Kaya huwag mong ipikit ang iyong puso. Ang puso mong yan ang tinig na ginagamit ng Diyos upang kausapin ka kapag ang mundo ay masyado ng maingay. May mga koneksyon na parang ilaw sa gitna ng gabi, hindi mo inaasahan, pero sapat upang makita mo kung saan ka patutungo. Ganito siya, isang liwanag, isang paalala, hindi upang magtagal, kundi upang ituro ang daan. At minsan, yun lang ang kailangang gawin ng isang kaluluwa sa buhay mo, ang maging gabay sa isang tiyak na sandali. Huwag mong hayaang ipasara ng takot ang pintuang binuksan ng pananampalataya. Sapagkat kung pipiliin mong buksan ang iyong sarili sa hindi mo pa naunawaan, doon nagsisimula ang totoong pagbabagong espiritual. At kung pipiliin mong itigil ito ngayon, mananatiling nakabitin ang kasagutan sa hangin, habang ang iyong espiritu ay patuloy na maghahana. Bakit mo siya nararamdaman kahit magkalayo kayo? Bakit tila naroroon siya sa mga panaginip, sa mga random na alaala, sa mga himig na deity walang kahulugan? Sapagkat may koneksyon ang espiritu na hindi nasusukat sa distansya. May pisi ang kaluluwa na hindi basta-basta napuputo. At habang hindi pa natutupad ang layunin ng koneksyon, mananatili siyang bahagi ng iyong kabuuan. Hindi mo kailangang madaliin ang mga bagay. Ang mga misteryo ng langit ay inilalantad sa tamang panahon. Ngunit kailangang manatili kang bukas, handa. Sapagkat kung kailan mo ito hindi inaasahan, maaring ang susunod na pahiwatig ay dadaan. At kung hindi ka nakikinig, baka hindi mo ito mapansin. Panatilihin mong bukas ang puso mo, kahit walang kasiguraduhan. Hindi lang siya ang bahagi ng kwento. Ikaw ang pangunahing nilalang sa larawang ito. At siya, marahil ay tauhan lamang na isinulat ng Diyos upang tulungan kang matuklasan ang sarili mong liwanag. Huwag kang masyadong tumutok sa Kanya. Tumutok ka sa kung anong nangyayari sa iyo. Sapagkat sa paggalaw ng emosyon mo, gumagalaw din ang plano ng Diyos. Ang mga alaala mo tungkol sa Kanya, kahit kaunti, ay may biga. Parang kasamang gumuhit sa isang larawang hindi mo pa lubos makita. Bawat alaala, bawat sulyap, bawat mensahe, lahat iyon ay piraso ng isang palaisipan. At sa bawat araw, dahan-dahang nabubuo ang kabuuan. Hindi mo kailangang hanapin lahat ng sagot ngayon. Kailangan mo lang magtiwala. Tila ba may musika sa pagitan ninyo, hindi naririnig ng tenga, ngunit dama ng kaluluwa. Isang himig ng pagkakakilala. Isang awit ng mga panahong hindi ninyo maalala pero damang-dama. Sa tuwing titigil ka at pakikinggan ang iyong loob, maririnig mo ang bahagyang pag-awit ng kaluluwang iyon. Isa siyang kaalala, may nilalaman pa ang kabanatang hindi mo pa nabubuksan. Bawat beses na sinusubukan mong kalimutan, mas lalo mo siyang naiisip. Hindi dahil mahina ka, kundi dahil may mensaheng hindi mo pa naunawaan. Hindi lahat ng bagay ay para alisin agad. Ang iba, kailangang pagnilayan muna. Sapagkat kung hindi mo ito pagbibigyang pansin ngayon, maaring bumalik ito sa anyo ng panibagong pagsubok sa hinaharap. Hindi ka nag-iisa sa ganitong karanasan. Ngunit ikaw lamang ang may kakayahang sumagot sa tawag na ito. Hindi ito para sa lahat. Ikaw ang piniling makarinig, makaramdam, at maglakbay. At dahil ikaw ay pinili, ikaw din ang inaasahang magpakatatag. Ang landas mo ay hindi madali. Ngunit ito ay may gantimpalang espiritual na higit sa kayang ilarawan. Kung iisipin mong muli, napakarami ng pagbabago sa iyo mula nang makilala mo siya. Hindi ba't napaisip ka tungkol sa mga bagay na dati mong binaliwala? Napansin mo na rin kung paanong lumambot ang puso mong dati matatag sa takot. Iyan ang ebidensya, ang koneksyong ito ay hindi simpleng pagkahumaling. Isa itong galaw ng espiritu. May oras sa hinaharap na babalikan mo ang panahong ito, maunawaan mong ito ang yugto ng iyong pagising. Maaring hindi pa ngayon, maaring hindi pa bukas.
Ngunit darating ang sandali na ang lahat ay magkakaugnay, at ikaw ay mapapangiti habang iniisip kung paanong ginamit ng Diyos ang isang tao upang pukawin ang langit sa iyong puso. At habang binubuo mo ang mga piraso ng iyong damdamin, isa-isa ring nalalaglag ang mga tanikala na matagal mo nang hindi namamalayang dala. Sapagkat may lakas sa pagkakakilala sa sarili, at sa koneksyon na ito, binibigyan ka ng Diyos ng pagkakataong muling makilala ang iyong tunay na anyo. Isa kang nilalang na nilikha para sa lalim, para sa liwanag, para sa layunin. Hindi pa ito ang wakas. Hindi pa ito ang huling salita. Sapagkat sa bawat patak ng damdamin mong hindi mo may paliwanag, may panibagong pahina na binubuksan ang langit sa iyong kwento. At sa susunod na paghinga mo. At ngayon, narito ka na naman, tahimik ngunit gising. Parang may iniintay, pero hindi mo alam kung ano. Parang may iniintay na sagot na hindi mo pa mabigkas ang tanong. Ngunit alam ng puso mo kung anong hinahanap, kahit ang isip mo ay nag-aalinlangan. Iyan ang tawag ng isang koneksyong hindi nakatali sa panahon, edad, o dahilan. Isang tawag mula sa kaluluwang nagising. Minsan, mapapansin mong kahit sa katahimikan ng gabi, naroroon pa rin ang presensya niya. Hindi siya nagsasalita, ngunit damang-dama mo ang kanyang pag-iral. Isa itong kabalintunaan. Wala siya, pero naroon siya. At sa puso mong tinuturuan ng langit na makinig, unti-unti mong naunawaan na may komunikasyong lampas sa salita. Ang kaluluwa pala'y marunong ding magmahal ng hindi nagsasabi. Hindi siya hinugot sa mundo upang gisingin ka sa pagnanasa. Hinugot siya upang buksan ang iyong paningin sa lalim na hindi mo pa nararating. Sa presensya niya, mas nagiging malinaw ang katahimikan. Sa pag-iisip mo sa kanya, mas naririnig mo ang sarili mo. Kaya huwag mong maliitin ang damdaming tila walang direksyon, sapagkat ito ang mismong direksyong gusto ng langit na tuklasin mo. Hindi lahat ng pagkakatagpo ay para magtagal. May mga koneksyon na gaya ng kidlat, bigla, matindi, at panandalian lang, pero sapat upang liwanagin ang buong paligid. At minsan, sapat na ang liwanag na iyon upang makita mo ang iyong sarili. Kaya huwag mong sukatin ang koneksyon sa haba ng oras, kundi sa lalim ng epekto nito sa iyong espiritu. Pilit kang dinadala ng isip mo sa lohika, pero ang puso mo ay laging humihila pabalik sa damdamin. At sa pagitan ng dalawang puwersang iyon, naroroon ang tinig ng langit, malambing ngunit matatag, tahimik ngunit makapangyarihan. Isang tinig na nagudyok sa iyong bumalik sa sarili mong loob. Dahil doon, nakatago ang katotohanang matagal mo ng kinakatakutan. Tila ba siya ay isang aklat na hindi mo maintindihan sa unang basa. Ngunit sa tuwing binabalikan mo, may bago kang natutuklasan. Hindi siya perpekto, ngunit sa kanyang di kasakdalan, natututunan mong yakapin ang sarili mong sugat. At hindi ba't iyon ang isang dakilang layunin ng koneksyon, ang maging salamin, hindi para husgahan, kundi para hilumin. Marahil nararamdaman mo rin ang takot. Ang takot na baka maling damdamin ito, o maling tao. Ngunit ang tanong, sino ang nagsabing mali? Ang mundo, ang relo, ang kalendaryo, o ang takot mo lamang sa posibilidad ng hindi mo kontrolado? Sapagkat kung ang langit ang tatanungin, walang mali sa koneksyong idinugtong ng mga kaluluwang deti nang nagkakilala sa isang mas mataas na lugar. Sa mga panahong akala mo'y lumilipas na ang pakiramdam, bigla siyang babalik. Isang sulyap sa alaala, isang pahiwatig sa hangin, isang mensahe na tila isinulat para sa'yo. At doon mo muling mapagtatanto na hindi mo siya basta-basta mapapalaya. Hindi dahil mahina ka, kundi dahil may natitirang dapat mong matutunan mula sa kanyang pagdating sa buhay mo. May mga bagay na itinanim sa puso mo noong siya ay dumating, at ngayon ay dahan-dahan ng umusbong. Hindi mo man ito agad makita, ngunit may binabago siya sa iyong pananaw. Sa iyong pananampalataya, sa paraan mong magmahal. Kaya huwag mong ituring na hadlang ang koneksyong ito. Isa itong paanyaya, isang panibagong landas na dapat mong yakapin. Nararamdaman mo ba na kahit wala kayong relasyon, parang may hindi may paliwanag na kasunduan sa pagitan ninyo? Isang kasunduan na hindi kailanman binigkas pero ramdam na ramdam. At marahil iyon ang tunay na misteryo ng mga koneksyon sa kaluluwa, ang hindi nakikita, ang hindi sinasabi, ang hindi inaasahan, pero totoo. Ang katahimikang bumabalot sa kanya ay nagsasalita sa iyo sa paraang hindi mo maipaliwanag.
Parang bawat tagiwas niya ay mas lalo kang hinihila sa kanyang diwa. Hindi ito karaniwang emosyon. Ito ay panawagan, isang espiritual na sigaw na sumasayaw sa pagitan ng kawalan at posibilidad. At ikaw, napili mong makinig. Hindi mo kailangang unawain lahat. Ang kailangan mo lang ay maging bukas sa paglalakbay. Sapagkat may mga katotohanan na hindi kailanman ibinubunyag sa simula. Ang mga ito'y ibinubulong lamang sa mga pusong marunong makinig at sa mga kaluluwang handang sumunod kahit madilim ang daan. At sa dami ng tanong mo, ang totoo'y isa lang ang dapat mong itanong. Ano ang tinuturo nito sa akin? Marahil iniisip mo, bakit hindi na lang isang taong kaedad ko? Ngunit ang kaluluwa ay walang edad. Ang damdamin ay hindi ipinapanganak sa utak, kundi sa espiritu. At kung paanong ang ilog ay hindi pinipili kung saan ito dadaloy, ganoon din ang koneksyon ng puso mo sa kanya. Dumadaloy lamang kung saan ito tinatawag na liwanag. Pilit mong inilalaban sa isipan ang nararamdaman mo. Ngunit sa bawat hakbang palayo, mas lalo mong nararamdaman ang bigat. At sa bawat pagtatangka mong limutin siya, mas lalo mong napapansin ang mga bahagi mong naiwan sa kanya. Hindi ito pagkakabit ng laman, ito'y pagdikit ng kaluluwang may kasaysayang hindi mo pa lubos na natutuklasan. Minsan, ang pinakamakapangyarihang sandali ay hindi ang pagkikita, kundi ang pagkakabighani. Isang damdaming dumarating ng tahimik ngunit lubos. Isang pakiramdam na hindi humihingi ng kapalit, kundi nagsisilbing paalala na may mga nilalang na ipinadala upang ipatanggap sa iyo kung gaano kakalalim, gaano kakarupok, gaano kaka-espiritual. Ang mundong ito ay mabilis, magulo, at puno ng ingay. Ngunit kapag siya ang naiisip mo, tila humihinto ang lahat. Parang nagkakaroon ng balance, ng katahimikan, ng saysay. Hindi siya ang sagot sa lahat, ngunit siya ang naging daan upang mahanap mo ang mga tanong na matagal mo nang tinatakasan. At sa pagtanggap mo sa tanong, nariyan ang simula ng paggaling. Hindi mo kailangang sabihin sa iba. Hindi mo kailangang ipaliwanag. Sapagkat may mga karanasang nilaan lamang para sa iyo, banal, personal, at mahirap isalaysay. Ang koneksyon ninyo ay hindi para pag-usapan, kundi pa ipamuhay sa panahong nararapat. At habang iniingatan mo ito, unti-unti kang hinuhubog ng langit sa anyong mas totoo sa kung sino ka talaga. Ang pag-ibig na ito, kung ito man ay pag-ibig, ay hindi kailanman nilalayong sirain ka. Sa halip, nilikha ito upang baguhin ka, upang muling buhayin ang bahagi mong nakalimot kung paanong magmahal ng walang hinihinging kapalit. At sa bawat araw na siya'y nananatili sa iyong isipan, may panibagong binubuo ang Diyos sa iyong puso. At ngayong narito ka na sa gitna ng paglalakbay, wala kang ibang dapat gawin kundi magpatuloy. Hindi pa ito ang dulo. Sapagkat sa bawat tibok ng pusong hindi pa handang huminto, may panibagong pahina ang langit na inihahanda. At sa pahinang iyon. At dito ko muna tinatapos ang mensaheng ito na mula sa kalangitan. Isinulat hindi lamang upang kausapin ang iyong puso, kundi upang ipaalala sa iyo kung gaano kakahalaga sa mga mata ng may likha. Kung naramdaman mo ang katotohanang bumalot sa bawat salita, o may bahagi sa iyo na tila muling nabuhay habang binabasa ito, alalahanin na ito ay hindi aksidente. Pinili ka, narinig ka, minamahal ka. Maraming salamat sa pagbubukas ng iyong puso at pagbibigay ng oras para pakinggan ang mensaheng ito. Ang iyong presensya rito ay hindi biro, isa itong hakbang ng pananampalataya. At kung naramdaman mong may sinabi ang langit sa iyong gayon, hinihiling ko na kumpirmahin mo ang pagtanggap ng mensaheng ito sa pamamagitan ng pagsasabi. Kaya ko ang lahat sa kanya na nagpapalakas sa akin. At kung nais mong patuloy pang makasama sa mga ganitong makalangit na mensahe, imbitado ka naming maging bahagi ng aming pamilya. Mag-subscribe ka sa aming channel at huwag kalimutang i-activate ang notification bell upang hindi mo ma-miss ang mga susunod na mensahe na maaaring muling tumugon sa pinakahihintay mong dasal. Naway dalhin ka ng liwanag sa mas malalim pang paglalakbay. Hanggang sa muli, mahal na kaluluwa.